Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinamalang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, iniutos ni Artemis ang palihim na pagpapadala kay Ammar upang magmasid sa mga taong nasa plantasyon na kanyang natunton. Ngunit sinabi ni Ammar na hindi siya basta-basta makaalis. Sa farm, nabigla si Adur ng tawagan ni Gadon. Kinabahan siya sa mga salitang narinig mula sa kanyang amo. Sa plantasyon, naiwang mag-isa si Gadon sa pananatili niya sa isang liblib na lugar at pinag-isipan niya ang kanyang gagawin. Naalala niya ang matagal nang pumanaw na asawa. Inamin niya sa sarili ang mabigat niyang kasalanan sa maagang pagkaulila ng ina ni Aris at Carmina. Dahil sa pabor na hiningi ni Gadon, tinawagan siya ni Artemis at ibinahagi ang resulta ng ipinapagawa nito. Sa sandaling iyon, nalaman ni Artemis na masamang tao si Gadon. Hiniling ni Artemis na personal silang mag-usap, pero nag-alinlangan si Gadon. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Kaawaan mo ako, Rina Hadtesa. Nangangako akong muli, natutuparin ko ang ipag-uutos mo. Gagawin ko ang alam ko.
Lalo na't alam ko na kung nasaan ang anak ng tao na pinahahanap mo. Wala rin. Wala na yung palatandaang nakikinig si Reinhardt sa mga sinasabi ko. Hindi ako makalabas sa sasakyang ito. Kumusta na kaya si Buhaya Komando sa ilalim ng sasakyan? Baka natutulog lang siya. Pero sigurado ako, gutom na yun. Nangangatog ako sa takot. Baka kung ano nang mangyari dito sa akin kung hindi babalik ang lakas ko. Silipin ko si Buhaya Komando sa silong nitong sasakyang pangkalawakan. Ayan, makikita ko na ang kabuuan sa silong. Wala si Buhaya Komando. Iniwan ba niya ako? Hindi pwede. Buhaya Komando! Nasaan ka? Opo, Doktor. Opo. Hindi ako magsasayang ng oras. Kikilos na rin ako ngayon din. Opo. Sige. Bye. Nababahala ako sa sinabi ni Dr. Wise. Kailangang may balik dito sa mundo ng tao si Ivana. Kakusapin ko si Dahlia. Siya lang ang nakakalam. Kahit nakikita ko na wala ng mabigat na problema dito sa mundo ng tao. Isasama ko na ang mga robot. Ibabalik ko na sila sa pinanggalingan nila. Ngayon lang ako nakaranas na manatili sa ganitong lugar. Presko ang hangin. Walang polusyon. Pero lintik. Napakabigat ang aking problema. At hanggang kailan ba ako magtatago dito sa bundok? Lintik ang taong nagkalat ng matagal ko ng lihim. Masakit tanggapin. Pero ako ang may kasalanan kung bakit naulila sina Aris at Carmina sa kanilang ina. Noong mga bata pa lamang sila. At ngayon, wala na itong takas. Mabubunyag na ang matagal kong sekreto tungkol sa massacre na nangyari noon kay Olivia. Ngingit ako sa galit. May signal dito. At tumatawag si Amigo Artemis.
Sandali lang kami nag-usap ni Ninong Artemis. Ay, hindi ko nasabi ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanya. Hindi pa ako dapat umalis. Babalik muna ako sa sasakyan. Pero magmamasid muna ako bago ako lumapit. Baka may ibang tao doon. Malapit na ako. Magmamasid muna ako bago ko lumapit sa kinaroroonan ng malalaking bato. May kung anong kumikislap. Nagliliwanag ang loob ng sasakyan. Nako, kinakain na ng buhaya yung bangkay. Hindi ka ba nasisiyahang manood sa buhaya, Hador? Kaya pa niyang lunukin ang isang iyon. Kaya pa nga niyang kainin ang dalawang nakahandusay dyan. Ano ka mo? Naku, nakakakilabot. Hindi ko kayang panoorin kung paano lamulin ng buhaya ang mga bangkay na yun. Yan ang kinakainat ng mga lumalabag sa utos ni Boss, Ador. Natakot ako. Sanayin mo na ang sarili mo. Kunin mo itong baril. Bakit may baril kang ibibigay sa akin, Dapat magpasalamat ka at binigyan kita ng armas. Ano kasi ano naku naman. Gamitin mo yan. Kung may pumasok dito na ibang tao, o kung ang inaakala mo'y kaaway ni Boss, poprotektahan natin ang ating boss, Ador. Nako, Ha? paano kung mabaril ko yung sarili ko? Kasi hindi ako marunong kumamit ng baril E di magsanay ka! Nako, ayun na nilamon na naman ng buhaya ang isang bangkay. Sinakman na naman na yung isa. Nako. Ikaw ang sasakmalin ng buhayang yan kung wala kang ipapakain sa kanya. Ano? Kung wala siyang makain, posibleng ikaw ang kainin niya. At kung wala kang maihain, gusto mo bang mailibing sa sikmura niya, Ador? Kahit sabihin mo pang ikaw ang nagpapakain sa kanya, kahit sabihin mo pang ikaw ang amo niya, buhaya pa rin yan. Buhaya! Sino ka, batang lalaki? Hindi ko po inaasahang makita ko po kayo rito. Ikaw pala ang batang itinapon ni Buhaya Komando. Kakaiba ang nararamdaman ko nung makita kong muli ito.
Hindi ko maintindihan ng pakiramdam ko. Parang, nanginginig ang katawan ko. Oh, parang napapaso. Ako, Anong nangyayari po sa inyo? nasusunog. Yata ako. Oo, umalis ka. Oo, umalis ka. Ay, ano pong nangyayari sa inyo? Ano pong may tutulong ko? Huwag mo ako gawakan. Nanglilisik ang mata niya. Layuan mo ako. Layuan mo ako. O sige, aalis na ako. Buhay. Yung anak ng tao. Biglang nakatakas. Susundan ko siya. Ay, nako. Wala pa rin. Wala man lang akong tinamaan kahit siya sa mga bunga ng papayang binitin ko. Teka lang. Umalis na ang mga tauhan ni Sarangalaw. Ay, bus ganun na palang tawag nila sa kanya. Mukhang hindi na opisyal ng gobyerno si Sir Estibos Calon. Wanted na pala siya. Pero, teka lang. Ano na nga ba yung sinabi ni Baldo? Na hindi daw ako dapat mangahas na umalis dito. Dahil hindi daw ako makakaalis ng buhay. Nako, masarap pa naman kumain ng kanin. Ayoko pang mamatay. Teka lang. Marami pa namang bala ang iniwan ni Baldo. Magpa-practice pa rin ako. Napakalaking pinsala ang mga marihuana. Bilyon ang halaga ng mga iyon. Pero hindi pa rin ako titigil. Mas marami pang kapalit niyan. Pero hindi ako kontento sa ganito. Kailangang malinisan ko ang aking pangalan. Kahit sa anong paraan. Kailangang mawala ang taong bumabati ko sa akin. Mas marami pang anomalya ang taong iyon. At hindi nararapat na siya ang magpanggap na magmalinis habang ako ang ginagawang wanted. Nasaan na kaya si Artemis? Kakaiba rin ang taong iyon para sa akin. Di ko alam kung ano ang kakampi ko at kung sino. Di ko alam kung sino ang mga kakampi at kaaway ko. Kaya mag-iingat na lang ako. Malaki ang tiwala kong tutulungan niya ako. Tawagan ko siya. Alam ko na kung ano ang ipapagawa ko. Dahil kung sakali, siya ang tatapos sa buhay ng taong sumira sa akin.
Salamat. Walang masamang nangyari sa akin. Sabi ni mga Dor, balita itong kain na to. Pero, gutom na ako. Di bale, meron pa akong baon na biskwit. Magandang tumira dito. Gaya nung nagkamping kami ng aking mga kasama. Yung mga kasama ko na Boy Scout. Enjoy kami lahat. Kaya lang, wala akong kasama ngayon. Ha? Putok ng baril yun. Sino kayang nagpaputok? May mga ngaso bang napadpad dito? Pero, sakop pa rin ito ng farm namin. Meron kayang taong illegal na pumasok dito? Maghanda lamang ako sa anumang mangyari. Hindi muna ako babalik sa rest house. Oo nga pala, pinatay ko ang cellphone ko para hindi malobat. Baka may signal dito. Tignan ko nga kung may text si Mang Ador. Nag-aalala na naman yon. Ano? May mga trabahador na nakapuslit. Meron, boss. Sina Kalayas at Ujong. Pero huwag kayong mag-alala. Sinundan sila ng mga aso. At syempre, kasamang mga tauhan. Siguraduhin nyo na hindi sila makakatakas. Relax na kayo, boss. Hindi basta-basta makakalayo ang mga yon. Mahusay mga aso ang ating mga kasamahan. Kaya nilang huliin ang mga hayop. Tao pa kaya. Dumating na si Raymond! Sinabi ko lang nga, boss eh. Tingnan nyo. May bitbit pa silang sako. Nakahuli sila siguro ng ligaw na hayop. Mainam. Lakaw. Napakabigat ng pasal kong sako. Gusto ko. Bakit na naman ng tao ang dinadala rito sa mapa? Naku. Tatlong sako rin ng bangkay ang ipapakain sa buhaya. Ipapakain ko ang mga ito sa buhaya. Iwan ko muna dito ang sako. Balikan ko pa yung dalawa. Naku, bigat talaga. Paano kaya kung hindi ko ipakain sa buhaya ang mga ito? Ilibing ko na lang kaya. Dibali at umalis na sila parito. Pero ano naman ang ipapakain ko sa buhaya kung ililibing ko ang bangkay na ito? Teka lang. Sino to? Sir Ganon ang tumatawag. Sasagutin ko na agad. Hello, boss. Sir, sir. Malapit na ba sa tirahan ng buhaya? Ano? Para hindi ka makapagsalita. Naipakain mo na ba sa buhaya ang ipinadala kong pagkain niya? Opo, sir, pala. Opo, sir, sir. Mainam.
Ay, sige, sir. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang Immortal. Mula sa panulat ni Lite Astudillo Aquino at sa direksyon Lobimin Aquino Sr. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.